Hi, I'm Dessa, founder ng Halia Cup. You're watching this, probably beginner ka sa paggamit ng menstrual cup. So let me guide you through paano magsimula, paano i-insert, what to do in between, how to clean, and siguro pag nasa public place, paano nga ba siya dapat linisin, and everything else you need to know to give you the confidence to get you started. First things first, sterilize your cup. Ine-sterilize ang cup sa first day ng paggamit nito. For example, first day ng period cycle mo, sterilize mo yung menstrual cup mo that day. So we'll show you a video on how to sterilize your menstrual cup. Ilagay ang menstrual cups sa kumukulong tubig for 5 to 8 minutes. Ilagay ang menstrual cup sa kahit anong microwavable container or kahit sa simpleng mangkok or tasa. Microwave for 1.5 to 2 minutes and let it cool down bago mo hawakan. Ibabad ang menstrual cup sa mainit na tubig for 5 minutes and ulitin ito for 2 to 3 times. Once sterilized na, decide what fold yung confident kang gamitin. Need natin i-fold ang menstrual cup to release yung lahat ng air na meron dun sa cup bago mo siya i-insert. And that way also, mas maliit yung touch point na unang papasok sa ating vagina. Yung una is yung nakasquat, as in nakasquat ka, nakabuka ka sa toilet or sa bathroom floor, then insert. Another one is yung one leg up. So, nakatayo ka, then yung isang leg mo is na may tinutungtungan na elevated. The next one is sitting in the toilet. So, normal na nakaupo ka sa toilet. So, kung kunyari nasa public place ka, mas ideal yung nakatayo na one leg up kapag nasa public area. Since hindi mo na need umupo, so mas safe yung menstrual cup against sa bacteria dun sa area. Kung nasa private area ka naman, for me, ang pinakamadali is yung pag-sit sa toilet. Mas komportable lang siya. Nakaupo ka lang and then remove, then or insert. So, mabilis lang siya. Dun kasi sa squat, mas nagte-tense yung muscle mo. Parang nagpo-push down yung pelvic muscle. So, hindi siya madaling mag-insert kapag ganun yung posisyon. Siguro for removal, mas madali siya. Pero for insertion, for me, yung pag-upo sa toilet seat and yung one leg up, yung pinakamadali. After insertion, we have to learn how to remove. Meron siyang mga tips and guidance talaga paano siya tamang i-remove. So kapag hindi mo siya ma-remove, ibig sabihin, nagte-tense up lang yung pelvic muscles mo. Kaya nahihirapan kang alisin. So para mas mapadali yung pag-alis sa menstrual cup, technique lang is to relax. So make sure na relax ka na komportable ka sa posisyon mo, hindi ka nag-stress out kapag ka i-remove mo yung menstrual cup. Kapag ka hindi mo maramdaman si menstrual cup or hindi mo siya makapa, mag-push down ka or umire. So that way, mapupush ng pelvic muscles mo yung menstrual cup pababa. So kapag ka-iri mo, or habang umiiri ka, saka mo siya kapain, and then dun mo mararamdaman or mafe-feel na yung ring or stem ng cup mo, then pinch yung base ng cup, then alalay si thumb, remove, si fold, fully remove. We need to empty our cup bago ito mapuno, or else magkukos siya ng leak kapag medyo umabot na siya or malapit na siya dito sa mga holes na nakikita nyo dun sa bungad ng cup nyo. In between uses, hindi mo na siya need i-sterilize. Need mo lang siya i-wash sa running water. No need to dry din kung kunyari basa yung cup nyo pagkahugas or pagka-sterilize nyo. Kasi yung water na natira dun sa cup mo, parang nagsiserve na siya as lubricant para mas madali mo siya insert. So next is yung end ng cycle mo. Tapos na yung menstruation mo. So sterilize mo ulit siya bago mo siya itabi. So recommended na i-store ang menstrual cup sa breathable pouch o breathable na lagayan. Kung merong breathable pouch na kasama sa Halia Cup, lagay mo lang siya dyan and then itago mo na siya sa underwear drawer mo or somewhere na hindi masyado yung humidity. So wag sa CR. Again, I'm Dessa, founder ng Halia Cup. Kung may questions pa kayo, just let me know.